bago ang lahat, tayo muna ay manalangin. Mahal naming Ama sa Langit, iyong dinggin ang aming pasasalamat at munting panalangin. Salamat po, Panginoon, sa panibagong araw na ipinagkaloob mo upang kami matuto. Salamat po sa pagkakataong ibinigay mo upang muli naming makasama ang aming guro at kamag-aral. Panginoon, bigyan mo po kami ng karunungan at malusog na kaisipan upang lubos naming maunawaan ang aming mga aral. Panginoon, sa lahat ng oras, ikaw ang aming lakas. Amen. Magandang araw mga bata! Ako nga pala ang inyong magiging guro sa araw na ito at ang aking pangalan ay Teacher Micaela. Bago tayo pumunta sa ating talakayan, may itatanong muna si Teacher. Sa inyong nakikita sa inyong screen, ano kayang trabaho nila? O saang gawaing pangkabuhayan sila nabibilang? Sa susunod namang larawan, ano kaya ang trabaho nila? O saang gawaing pangkabuhayan ng bansa sila nabibilang? Magaling! Ating tingnan sa susunod na slide kung tama ba ang inyong mga binanggit na pangkabuhayan. Ano nga ba ang ating topic o talakayan sa araw na ito? Ang ating topic ay ang mga hamon at oportunidad sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. Ang ating layunin sa araw na ito ay ang mga sumusunod. A. Naiisa-isa ang mga hamon ukol sa gawaing pangkabuhayan ng bansa. B. Natutukoy ang mga oportunidad kaugnay ng mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. C. Nakakagawa ng isang makabuluhang planong pangkabuhayan ng bansa. Natutunan mo sa inyong nakaraang aralin ang iba't ibang gawaing pangkabuhayan sa iba't ibang lokasyon ng bansa at mga angkop na ginagawa ng tao sa kapaligiran upang matugunan ang kanyang pangangailangan. Ngayon, mahalagang malaman mo ang pag-unlad ng mga gawaing pangkabuhayan ay may dalang hamon na kailangang malagpasan at mga oportunidad na dapat gamitin at sagutin. Upang mapagtagumpayan ito, dapat ay maging handa para rito. Inaasahan din sa aralin na ito na matutukoy mo ang mga hamon na dala ng mga gawaing pangkabuhayan. Matutukoy mo rin ang mga oportunidad kaugnay nito at matatalakay mo ang mga ito sa pagsasagawa ng mungkahing planong pangkabuhayan ng bansa. Ano-ano nga ba ang mga hamon sa gawaing pangkabuhayan ng bansa? At ano naman ang mga oportunidad kaugnay nito? Sa araling ito, malalaman mo ang mga hamon sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa tulad ng pagsasaka, kung saan karaniwang hanap buhay ng mga taong naninirahan sa kapatagan at agrikultural na lugar. Samantalang, ang pangingisda naman ay hanap buhay ng mga taong naninirahan malapit sa dagat. Tara na at ating alamin ang iba't ibang hamon at oportunidad ng pangingisda at pagsasaka. Ating umpisahan sa ating unang gawaing pangkabuhayan ng bansa. Walang iba kundi ang agrikultural o mas kilala bilang pagsasaka. Kilala ang Pilipinas bilang isang agrikultural na bansa. Kung kaya, ang isa sa nangungunang gawaing pangkabuhayan ng bansa ay ang pagsasaka. Sadyang malawak ang taniman dito.
tinatayang nasa 35 bahagdan ang sinasakang lupain sa Pilipinas. Ang mga hamong kinakaharap sa pagsasaka o agrikultura ay ang mga sumusunod. Unang-una dito, ang lumalaking bilang ng angkat ng produktong agrikultural. Bakit nga ba lumalaki ang bilang ng mga ito? Dahil ang bansang Pilipinas ay likas na agrikulturang bansa. Ang mga produktong pang-agrikultural ay inaangkat hindi lamang dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Mataas ang demand ng mga produktong pang-agrikultural, kaya tumataas ang bilang upang matugunan na rin ang pangangailangan ng mga mamamayan. Ang susunod ay kahirapan dulot ng mababang kita ng mga magsasaka. Kahit na sila ay gumagawa ng ating kinakain, gaya ng mais, bigas, at iba pa, hindi pa din sapat yung nakukuha nilang kita para sa kanilang mga pamilya. Maaaring dahilan ay bunsod ng pandemya, mahirap gumalaw at ipadala sa ibang bayan ang mga inaning produkto. Kadalasan ay tinatapon na lang nila ito at ang iba naman ay binabagsak presyo. Pangatlo, limitadong pondo na pinagkakaloob ng pamahalaan bilang tulong sa maliliit na magsasaka. Pang-apat ay ang suliranin sa irigasyon at kawalan ng kontrol sa presyo. Suliranin sa irigasyon dahil walang maayos na daluyan ng tubig, kung kaya't naaapektuhan ang ating mga pananim. At ang walang kontrol naman sa presyo ay dahil may sinusunod tayong presyo ayon sa mga pamahalaan. Higit sa lahat ay ang suliranin sa kalikasan. Halimbawa na lang, pag bumabagyo, maaring bahain ang ating mga pananim. At kung mainit naman, ay pwedeng manuyot ang ating mga pananim na maging sanhi ng pagkasira nito. At marami pang ibang hamon na kinakaharap ang mga magsasaka. Kalakip ng mga hamon, mayroon naman itong mga oportunidad. Ang unang oportunidad ay ang paggamit ng makabagong teknolohiya para mapipilis ang produksyon, gaya ng reaper. Nakakita na ba kayo ng reaper? O diba, mas madali ang pag-aani sa palay kung kaya ito ay naging oportunidad. Ang susunod ay ang impormasyon sa mga bagong pag-aaral at pagsasaliksik upang gumanda ang ani at dumami ang mga produksyon. Malaking tulong ito para sa mga magsasaka upang mas mapaunlad nila ang kanilang mga bukirin. Ang susunod ay ang paghikayat sa mga OFW na mamuhunan sa pagsasaka at linangin ang mga lupain sa kanilang mga probinsya. Yung mga naiipon nilang pera ay inilalaan nila sa pagsasaka upang magkaroon ng karagdagang kita. Susunod, pagbibigay ng pagkakataon para sa mga magsasaka na makapag-aral ng tamang paraan sa pagsasaka. Nagkakaroon sila ng seminar o pagpupulong para sa pag-aaral ng mga tamang proseso ng pagtatanim at kung paano ito mapapalago ng maayos. Ngayon, dumako naman tayo sa pangingisda. Bilang isang kapuluan, ang Pilipinas ay napapalibutan ng tubig kung kaya't napakayaman nito sa pagkaing dagat at halamang dagat. Itinuturing din ang Pilipinas bilang isa sa pinakamalaking tagapagtustos ng isda sa buong mundo. Ang pangingisda ay may kinakaharap ding hamon, gaya ng mga sumusunod, atin nang alamin. Unang-una rito ang climate change o ang pagbabago ng klima ng mundo at likas na nangyayari tulad ng kalamidad, pagkasira ng mga tahanan ng isda, ang mga kalsada, tulay at iba pang infrastrukturang nakakapagpabagal sa transportasyon ng mga produktong pandagat. Ito naman ang mga oportunidad sa pangkabuhayang pangingisda. Unang-una rito ang pagpapatatag ng PFMA o ang Philippine Fish Marketing Authority. Ito ay ang ahensya ng gobyerno na inatasan na palakasin ang developmental trust ng pamahalaan sa pangingisda sa pamamagitan ng programa,
na pagbabalanse sa mga production venture at may sapat na post-harvest support facilities. Ang susunod ay ang paglalaan ng sasakyang pangingisda. Pangatlo, pagpapatayo ng planta ng yelo at imbakan ng mga isda. Pang-apat, pagpapagawa ng bagong kurikulum para sa kurso sa marine at fishing. Ang susunod, pagbili ng mga modernong kagamitan sa pangingisda tulad ng underwater sonars at radars. Susunod ay ang paglulunsad ng programang makakatulong sa pag-unlad ng industriya sa pangingisda tulad ng Blue Revolution at biyayang pangdagat. Ang Blue Revolution ay nangangahulugan ng isang kapansin-pansing pagtaas ng produksyon ng isda at mga produktong dagat. Nakikita nito ang paglitaw ng aquaculture bilang isa sa pinakamahalagang anyo ng aktibidad ng agrikultura. Ang ibig sabihin ng aquaculture ay ang lahat ng anyong aktibong kultura ng mga hayop at halaman na nabubuhay sa dagat, maalat, at tubig tabang. At ang panghuli ay ang pagkakaroon ng kooperatibang maglalayong masuportahan ang maliliit na mangingisda. Ano nga ba ang ating natutunan sa araling ito? Una, kilala ang Pilipinas bilang isa sa agrikultural na bansa. Pangalawa, dalawa sa pangunahing gawain pangkabuhayan ng bansa ay ang pagsasaka at pangingisda. At ang panghuli naman, ang mga gawaing pangkabuhayan na ito ay nakakaranas ng iba't ibang hamon na dapat malagpasan at mga oportunidad na nakakatulong para higit na mapaunlad ang ekonomiya ng bansa. Ngayon, tayo naman ay magkakaroon ng aktibidad para malaman kung talaga bang nakinig kayo sa ating talakayan. Gamit ang search the area, pagpupurihin ang mga pahayag na aking sasabihin o ipapakita. Ilagay sa basket ang lahat ng hamon at sa balde naman lahat ng oportunidad. Ito ay gawin sa isang malinis na papel. Una rito ay ang mga sakuna sa dagat. Ito ba ay hamon o oportunidad? Magaling! Ito ay isang hamon. Pangalawa, pagkakaroon ng modernong kagamitan tulad ng underwater sonars at radars. Magaling! Ito ay oportunidad. Pangatlo, suliranin sa irigasyon. Magaling! Ito ay isang hamon sa ating mga magsasaka. Susunod, El Niño Phenomenon. Magaling! Ito ay isang hamon. Susunod, pagpapatayo ng mga bagong planta. Galing! Ito ay isang oportunidad para sa mga mangingisda. Makabagong teknolohiya para sa pagsasaka. Magaling! Ito ay isang oportunidad. Pagdami ng angkat ng produktong agrikultural. Magaling! Ito ay isang hamon sa mga magsasaka. Susunod, bagong pag-aaral tungkol sa pagpaparami ng mga ani. Magaling! Ito ay oportunidad para sa mga magsasaka. Susunod ay ang climate change o ang pagbabago sa ating klima. Magaling! Ito ay hamon sa parehong pangkabuhayan ng bansa. At ang panghuli, programang Blue Revolution at biyayang dagat. Magaling! Ito ay isang oportunidad para sa mga mangingisda. Magaling kung kayo ay nakakuha ng perfect score. Kung hindi naman, ay bumawi na lang sa susunod at panatilihing makinig sa ating talakayan. Para naman sa inyong aralin, sumulat ng bukas na liham na nagpapakita ng inyong opinyon ukol sa kahalagahan ng pagtanggap ng hamon at pagyakap sa mga oportunidad ng mga gawain
modelo sa inyong screen at ito ay i-screenshot. So, dito na nagtatapos ang ating talakayan